para dito sa 5-game series. Eto na! Eto na! Lahat ng hype nyo, ilabas nyo na! Eto na yun! Dito na mismo! Galing tayo sa best of 5. Eto ang best of the best. Last match possibly ng isang team between Aurora and TLPH. Kung may natitira pa kayong bias, ilabas nyo na. Ilatag nyo na sa comment section. Anong oras na ba? Anong oras na ba kasi Chantel at Brigida? Magte-10 o'clock na po. Siguro naman by this time, nakakain na lahat. Oo. Matutulog pa lang, i-extend nyo na. Ako, eto na, nararamdaman ko na ha. Coach Arcadia, sabi mo kanina, amoy suyo. Master Nakakamoy na suyo nga na to. ba? Tingnan natin ang pangatlong ban ng liquid. Kaya palulusutin ba? Yun ang tanong. Kung ikaw palulusutin mo ba? Coach, papalusutin mo ba to, palulusutin mo ba? Coach? Palulusutin mo. Ako? I'm the Ayoko magsalita. Ayun na. Ayun na! evil gods. Sa sobrang hype ko, nakagat ko yung mikropono, boss. Teka lang, Ito ang abangan natin ngayon. ipipick ba? Ito ang pick number 1. Oo, tandaan natin ha. Dahil Carl TZ at Dwin Cart, potentially, pag nalaglag sila dito, next season na yung bawi, ipipick ba ni Demon Kite yung Suyu? Ito ba ang last hero na laban kay Cart TZ? Hindi! Ilalabas Nag-iba. nila ang signature. Auto pick! Obvious. Pobius! Naku po, ang sakit po! Oh my G. Pobius Suyu! Suyo ba to? Ay! Oh, teka lang, kalma. Kalma. Bawal mo overhype. Bawal mo overhype, guys. Bawal mo overhype, sabi ni Coach. Overhype, coach. Ano to, coach? Alam ko na pipick yan. Ano? Ano? Hindi, hayaan natin. Pero Kaya natin. Let him go. Suggestion. ang Go, nangyari kasi dito para sa akin, kasi usually sa mga ganyang klaseng moments, yung pag hindi nila binan yung suyo, alam mo na, may plano. May Yung plano. may May plano balak. yung second May game game. plan eh. Oh, the plan is to win. Kaya sabi nagmamind nila. games ng dalawa ngayon. Yan. Find a way. Okay, ano Ayan ba? na. Sana. Ayan. Kala ko parami. Ayan! Nakalusot. Eto na. Gusto ko lang sabihin na last season, si Demon kahit unang gumamit niyan. Guys, eto na yon. Kumbaga, ano to, Pacquiao versus Mayweather to eh. Oo. Yung Suyo tsaka yung, ano eh. Yung kanina, haton. Ngayon, ano na? Oh, Margarito na. Si Coach Arcadia, nung nakita yung Alpha, ngumiti eh. Oo, Parang nagkakaroon tayo ng clue eh. Coach. Parang tumayo si Coach! At tumayo na si Coach. Coach, Guys, pwede wag ka mo tumingin naman dito. ipahalata. Nakatayo na si Coach. Okay. Coach, ano yung sunod dito, Coach? Coach, ano sunod dito, Coach? Teka, tingnan natin. Ayan na, Ay, boss. Nathan. Binigyan ng combo. Okay ba to? I mean, meron silang late game. Ito. Ano mo worry ko dito? Yung Matilda ka, abot siya eh. Oo nga. Siguro yung mindset ng Liquid dito. Kasi yung Matilda, naturally, dive hero. Pero yung kapares na kasi sa jungle, si Alpha, hindi siya masyado yung solid na maabot talaga yung backline. Sabagay. So siguro ang iniisip ng Liquid, kuha na tayo ng solid marksman na kaya tayo buhatin sa late game. Oo, para in case na umabot, no? Hindi mo rin kasi alam in this game 5 scenario, gugustuhin mong may kakapitan ka pag umabot ng matagal eh. Tsaka nagiging preference na rin actually, no? Ni Benny yung Nathan over any other marksman. Yeah. Compared to like the other series, parang, hindi na may gana to. Coach, you have other things in mind. Do you have other things in mind in this match? Iksha? Siguro kaya rin talaga silang nag-pick na Nathan. Usually kasi pag nasa game 5 ka na, gusto mo na lang kunin yung comfort hero mo. Tapos para after the game, wala kang regrets. Yung ba yung naging basehan nyo din yung Game 7 naman ng MSC? Ganyan Medyo na. Ano talaga usually pag sa do or die games, very important rin kung ano yung mood ng player mo. And now with this final ban, Aurora, they're taking away mage picks at mukhang tatanggalin pa nila yung Faramis ban. At men, ito na yon. Ano kaya ang pwedeng kunin ni JP? Men, si Midnight naman ang napareact. Pare, ano bang meron? Medyo ano kasi yun eh, soft counter rin sa tatlo ng Aurora. Medyo all-in din kasi yung Alpha Matilda. Kapag lumabas yung Netherrealm, tapos nagamit na yung Spear of Alpha, kahit sabi mo kaya mo ilabas yung Alpha, parang nag-break na kayo ng formation and then nabubutan sa TLPH yung takbo ng teamfight. Pero ito na, nilabas na, sabi ni Sanford, okay na, sige na, namimiss na kita. Kunin na natin yung Khalid. Uwi ka na, di na ako galit. At umuwi na. Ayan na. Ang Khalid. Finally, nalabas na naman yung Khalid. And this time around, mukhang kailangan talagang alagaan yung Alpha considering na isa pa naman ang Khalid sa mga talamak mag-level 1 invade. Coach, sa tingin mo ba mang-level 1 invade ngayon ng Team Liquid Philippines o baka kakalmahan muna nila? Siguro kakalmahan muna. Itong Khalid pick na to, hindi ko sure kung ganun ba siya ka-effective against the lineup ng Aurora. Kasi normally, kung maglalaro ka ng Khalid roam,
gusto mo yung kalaban mo na jungler yung madali guluhin. Kaso yung alpha, malakas rin yan. Pag ginulo mo, baka ikaw pa yung patay Ikaw pa yung patayin. Mas lalo na kapag tumama yung mga abilidad, but this it. The finishing picks coming in from TL and Aurora. The Aurora locked in para sa TL. Wow! Panglalaban nila, no? Yung Aurora mismo ang panglalaban nila sa Aurora. Maganda yung counter-engage, though, ng TLPH dito. I think yung Khalid, it's just to block the potential Khalid din mula kay Edward kasi madaya yung Khalid Vexana combo ng Aurora MLBB. Pero alam mo, pagdating sa ganitong point, labas na natin lahat ng analysis, enjoy na lang natin yung game. Ito na yun! Legit, Guys, go! mag-enjoy tayo! I-enjoy na lang natin ang laro. Suyu and Khalid. Ang sulit na combination ng Team Liquid Philippines will go up against Aurora. Matilda Vexana, the Alpha to counter the Suyu. Ito na yon. Whoever wins will make it to the next round of the playoffs. Casters, pasok. Eto na, oras na. Sure na tayo. Ito na talaga yung last game. At sa last game na to, isang team lang ang magiging parte at mananatili sa ating playoffs. Game 5 ngayon din! Yan ang pinaka-asam-asam ng ating mga onside viewers. Pakinggan nyo ang kanilang mga sigaw. Litong-lito na yung eardrums ko, be. Ako din. Ayan na, naglalaban na sila. O, di ba? O, di ba? Purple buff pa lang, pero parang nagpag-sariling mini-games din tayo dun sa mga community. Yes. Ito ang sigaw at ang pagpapasa ng suporta ng mga fans para dito sa napaka-crucial na Game 5 na ito. The last game para sa play-ins. At umabot tayo sa puntong Game 5 talaga bago matapos ang araw. Oo, kasi alam natin na yung puso ng mga manlalarong na papanood natin ngayon ay hindi ready sumuko. Yes. Dahil ang tagal nila itong pinangarap, isang buong season or pre-regular season natin na talaga nag-training, naggugol ng mga oras at ang daming nakasuporta sa dalawang teams na to. So ayaw nilang biguin ang kanilang mga sarili, ayaw nilang biguin lahat ng mga nakasuporta sa kanila. Yep. Kaya naman talagang tututukan natin kung ano na ang magiging response at plano dito ng parehas na kupunan para sa napakagandang game na ito. Yung na-observe natin so far ay medyo pumapabor sa Suyu ang mga naging Ayun, laban. parang Suyu wins games, no? Oo, primarily because siguro, lalo pagka nasa objectives, hindi mo option na talagang magpamayaan na lang, pero mukhang gusto ipalang talaga dito rin naman kahit Spiro Alpha kapasok kay JP, kaso alam mo kapapakakusahan dito ng Team Liquid Philippines. Sa kanila mapupunta ang first blood para sa labang to. O, gamit na gamit dito yung Raging, Quick Sun Guard. Yep. Quick Sun Guard na, ang tagal kasi nating hindi napanood si Khalid. Parang nakailang games tayo ngayong araw na walang Khalid. Sino bang mag-akala na nag-shift tayo ng sobra pagdating sa mga priorities natin dahil nga meron isang show na available na or pwede na mag-draft. Pero teka lang, sabi nga ng pagpasok at pagsunod dito pero magandang counter set with team. Pero dito mula kay Edward pero nandito na rin yung Raging Sandstorm at si Demon Kite. Mukhang mabibigyan mo naman muli pero Scar Dizzy din. Siyang magiging kapalit para sa Team Liquid. Sandstorm masusurvive niya ba ito? Mukhang hindi. At dalawang makukuha doon ng Aurora MLBB. Okay, so parang ito yung nangyari kanina nung game number 4 natin na nakakuha ng turtle yung isang team pero natalo sila pagdating sa team fight. Dumadating na naman tayo dun sa point na parang as much as possible. Kung nandun ka na, gusto mo parang meron ka makuha Yep. kahit papaano at parang medyo mapaliit yung kalamangan. Kung pwede nga lang, sobrang hindi ko ma-times na kung ano nga ba talaga ang sino bang may momentum Yes. sa dalawang Sa totoo. teams natin. Kung pwede lang na hindi na mag-cast at manood na lang tayong dalawa. Oh, sabi nga ng Infinite Game Tambayan kanina, itapon na muna natin mga analysis. Manood na muna tayo. And speaking of manood, andito naman si JP na nilibaran ng dalawa. And going back, ito talaga yung mga labang kung pwede lang makihuko at makisigaw doon sa mga sumisigaw. Pero syempre, Sisigaw din tayo, makikinood din tayo eh. sisigaw din naman pala tayo dito. Tsaka ito yung mga laban na nagsimula ka, iniisip mo, dinner mo. Ay, tama. Matatapos ka, iisipin mo kung anong midnight snack mo. Dinner pa ba? 10 o 5 na. Lagpas na eh. Oh, shoutout sa mga babiyahe. Yes, May bus mag-ingat. ka ba? Mag-ingat kasi sa lahat ng mga mag-live dyan. At parang isa pa sa mga observe natin yung biyahe din ng Team Liquid, madalas lagi nakay-coaching. Oh, parang siya talaga yung pinupuntahan eh, no? Oo. Kasi alam din nila yung capabilities ni Doming as a gold laner and at the same time parang may chance na kasi na maging unstoppable yung kanyang Harith pagka Oo. napigilan. So, maingat na naman ang mga manglalaro. At gamit na naman ang mga brushes. Yes, sa nakita at nasaksiyan lang natin kanina, if any, parang kampante lang talaga ang Team Liquid dito sa huling hero na pinik nila kasi hindi lang nito nasasagot yung mga potential na agresibong pagpasok na gawin ni Demon kahit even yung mga gagawin ng pagsayaw ni Doming kapag may magandang latag. So may papatuloy ito, itong si Sanji. Pero speaking of, sino ang mauunang maglatag dito ng setup sa Aurora at sa TLP? Kasi pareho nilang ginagawa ng third objective. Wala nga pasok yung Aurora by the way. Alimipad na naman at magkakaroon ng muhang turtle para kay Domega. Teka lang, si JB dito mag-saan
laban natin. Si Sanji dito ay skateboard laban sa maso ni Edward. Meron mga passive. Merong passive. Okay, nalito na ako. Si Yumi pala yung Aurora, pero Sanji is gonna be down. So, medyo wipe out na pwedeng tawagin. Yun ang nangyari yun. Medyo natagal lang ang pagkakakill against Sanji. Dalito na ako kanina. Sabi ko walang passive si Yue. Hindi naman talaga magkakapassive. Sana nga pala yung gamit niyang hero. Hindi, pero grabe naman din kasi ang mga nakikita nating sagutan dito ng dalawang teams. Kumbaga parang since nasa maaga-aga pa tayong stages, willing lang sila na lumaban kasi hindi na naman Palag kaganasan kung palag death eh. timers. Palag kung palag. Gaya nga nung nakita natin nung community palag pa lang natin bago mag-start na itong laban. Pero syempre kailangan mo isipin na nabibigyan mo ng advantage lalo para sa mga nananalo ng mga teams. Mga sobrang maging agresibo. Oh, at saka yung kung sino yung team na merong heroes na mas madaming pwedeng ibitaw sa longer team fights, sila talaga yung nananalo pagdating sa laban natin. And yung hero kasi dito ni Demon Kite is, ito yung mga gusto mo na parang pag nagkakadikitan na, yung mga kalaban kaya gamit na gamit. At Torres sa baba ay masisira dito ng Aurora. Lamang sila 1.3k gold. At parang iiwas muna ang TLPH sa mga team fight. Gold check, lamang ng very minimal. Dito si Carteezy versus kay Demon Kite. Pero lamang si Domeng versus Benny Cutie. Yep, and yung 30 Doming ay unti-unti na rin nating nararamdaman. Nagbi-build up na siya dito sa nagiging laban. To think na ito ay isang flicker Harit, so pwede talagang maging sobrang aggressive. Biglang ano no? Oo, yung Harit dito. Flicker ka, tapos summon force para shoot dun sa nasa likod. Paano ba yung shoot? Shoot mo talaga kung sino target mo. Ito naman, ang biggest target ng ating dalawang teams is gonna be the Turtle na sinisimulan niya ng Aurora. Parang na-zone at mga players nila after flicker penalty zone. Laban kay Sanjit, merong lilipad. Gusto talaga nila na ilaban ito kahit sa purple buff at nandun din yung bagsak to Eternal Guard. Mapapalayo na lang muna ang mga membro ng Team Liquid Philippines. Hindi na rin muna magko-contest dun sa objective for the first time in the early stages. Hindi ganoon katapat kung sino man ang may hawak ng suyo. At nararamdaman mo na rin yung true damage dito ni Demon Kite. Talagang dinikitan si JP nung mga moment na yun. And even yung Torres sa may gitna ay masisira na rin. So unti-unting inangat-ngata ng Aurora yung mapa dito na TLPH at unti-unti ding lumalaki ang kanilang kalamangan. Yep. Hinihimol lang din ng Aurora ito. Hindi nila sobrang in-overextend yung kanilang mga sarili. Hawak na din yung kalamangan. This is a 2K gold lead. And ito yung sitwasyon ng isang alpha na kahit pa parang ang daming pwedeng maging magandang sagot sa kanya, ay hindi nahahanapan pa ng way ng Team Liquid na gamitin yun ng tama. Sobrang gana ng alpha, no? Doon sa, kung meron kang katapat na magkakadikit talaga. Kasi yung passive niya rin talaga, ayun na yung sinasabi natin, nagngangat-ngat. So parang nag-iba naman ngayon. Kung kanina, more on teamfight ang gusto ng Aurora, Yeah. more on turtle turret. Nalito na lang talaga. Pati turtle din. Tapos turtle din. Oo. Kasi nakuha nila yung dalawang turtle. So anyway, tingnan natin kung magkakaroon na setup play from TLPH. Probably ganun yung inaantay nila. No? Pero parang mahirap din. Kay JP pala pumasok anytime. Oo. Because of the deadly grasp Yes. Yung, dito ni Yue. yung presence dito ni Wea, napakalaki nung nagiging impact. Kasi actually, dalawa sila na magandang pwedeng maging response for yung mga setups na gagawin ng Team Liquid. If not yung consistently nagiging maganda na counter penalty zone dito ni Edward, yung knock-up ng Eternal Guard talaga yung medyo parang nag-aalis doon sa nagiging parang gustong panindigan na laban ng Team Liquid Philippines kasi nakaka-cancel out na nai-interrupt sila and nadi-displace din is in a sense kasi ang daming pasugod lang na members ng Aurora lagi. Kapag naging successful na sila once, hindi na sila manghihinayang. Susugod na lang din sila at lalaban. Diretso na lang sila. So yung parang yung nagiging ano din dito is napipili kasi with the guiding wind, with the circling eagle. So makikita natin ngayon na kinukuha yung Lord. Sino nga ba talaga makakapag-secure? Pero mga players from the side of PLPH na magta-try na makasilip. Pero masusone out sila successfully and Aurora will secure the Lord. Unang Lord para sa ating laban. Yung minion waves by bottom lane na flow dito ni Benny Cutie probably masisira din nung tatlong minion. Kailangan talagang kumuha muna ng paunti-unting trades dito ng Team Liquid Philippines. Hindi sila binibigyan ng access ng Aurora MLBB at all doon sa mga ganong klase ng objectives. Alam din naman nila yung threat ng isang suyo, kahit anong mangyari, kahit na hawak-hawak nila ng ganito yung kalamangan. So, props talaga sa Aurora sa kanilang ginagawa ngayon kasi napakarami nilang nako-cover na entry points para sa Team Liquid. If not yung penalty zone, again, yung Eternal Guard. So, etong Lord na to panigurado, mamamaximize na naman ng Aurora. Oh, meron silang parang dalawang taga-front, yung Eternal Guard tsaka yung Lord, if ever. So yung gitnang Tori yata ang gustong kuhanin dito ng Aurora at nagkukumpulan ng mga players sa TLPH. Again,
sa mga gantong mga Game 5 moments, nasa play-ins ka pa, napakalaking factor ng pressure. Yes. At para sa Aurora, sila yung nang pe-pressure sa kalaban nila. At dagdag pressure pa dyan ay yung level 1 Lord na kailangang depensahan ng TLPH. Kailangan nilang ilaban Yep. yung kanilang pangarap for the playoffs. Hindi pa pwedeng masyadong magdikit-dikit din. Napakaraming pwedeng i-maximize dito ng Aurora MLBB kung ikaw ang nasa lineup nila. And successfully naman, mag-defend dito yung level 1 na Lord. Pero tamang ingat lang talaga ang Team Liquid sa ngayon. Kailangan nilang bumili ng oras para dito kina Benny Cutie, para dito kina Carl TZ. Kasi ngayon na tinitignan natin, Starlium Side, Feather of Heaven, tsaka Holy Crystal. Oo. For item, punta pala yung isa. Ganon din. Ganon din yung items dito ni ni Dominic. Meron lang siyang libro kasi meron siyang hundreds na lead pagdating sa golden laban kay Benny Cutie. kailangan nilang ingatan na maigi yung mga depensang ganito kasi ang Aurora MLBB din hindi yata yung tipong kumpulan na pwede kong sabihan na hihintay mong magkamali. Kasi sobrang ingat ng kanilang mga pinipili katulad nung nakita natin kanina. Tsaka sila din yung team na magaling mag-punish ng pagkakamali ng ibang team. So aware sila dun sa capability or sa instance na okay, baka ito yung pagkakamali na magagawa natin, so wag natin ito gagawin. Pero for TLPH naman, meron tayong mga sinasabi na high risk, high reward. Yep. What if kailangan nilang mag-take ng risk? Isang balagbag na kung ano mang set-up play na manggagaling sa ibang mapa. Tapos gulatin nila yung Aurora. Yes, specialty naman din ng Liquid Stampede yung mga ganong mabilisang transition at gulat na ginagawa. Siguro nakikita lang natin na hesitant din sila ngayon dahil halos or mahigit 5K nga naman yung kalamangang hawak-hawak din ng Aurora. Pero maganda yung nabanggit mo kasi pakiramdam ko ay equipped naman sila na gawin yun kapag pakiramdam nila ay meron na silang sapat na resources and damage. Walang naka-purify sa side ng Aurora MLBB. So isang successful lang na magiging engage mula dito sa kanila ay pwede na talaga nilang capitalize pero hindi na muna pagpo-contest ang ipo-focus ngayon ng Team Liquid Philippines. Ito yata ay magiging isang Lord na mapapasa kamay ng Aurora. Pero na-reset siya ng slide pero iba. Ni Lord ano nila, inantay nila yung Lord Evolved. So sumakto din na 12 minutes. So Lord secured para dito sa Aurora. 5.4k gold lead. Wala lahat ng second tier turrets ng side ng TLPH. Inhibitor turret ang kanilang kakapitan. Well-farmed ang mga players dito ng Aurora. Again, TLPH, kailangan nilang ipang-depensa ang kanilang puso. Yes, andito si Benny Cutie na may hawak-hawak na nga 3-4 items na nabanggit natin kanina. And pwede naman ding harapan ito ng nila Sanford and nila JP sa abot ng kanilang makakaya. So titingnan natin kung ano ang magiging game plan dito ng TLPH kasi pagsasabay-sabayin talaga ito panigurado ng Aurora MLBB. And pwedeng sila din ang manggulat kung gusto nila may flicker penalty zone pa for Edward. Net maidin kasi yung ano dito, yung combo ni Yue Edward. Yep. Para magkadikit yung utak nila na pag pumasok si Edward, automatic merong landing para dito kay Yue. So Lord ay nasa may bottom lane at yung pressure nasa may mid lane from other players of Aurora. Masisira nila successfully yung inhibitor turret. Unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa dinidepensahan ng TLPH at may minion wave pa sila sa gitna. Kumakatok na sila sa base ng ating defending champions. Pero gusto depensahan ng Team Liquid. Etong base or inhibitor turret nila. Pumasok na nga doon si Edward. Pero si Sanji, medyo makahanap yata siya. Doon sa bandang likuran. Quick Sanger, ginamit na rin dito ni JP. At mukhang makukuha na kayo dalawang inhibitor turrets. Wala na rin yung Pride of Ice. Para kay Sanji, mapapatok pa siya dito. Omeg, -1 para sa Cavalry. At magtutuon ng pansin ang Aurora doon sa isang mga inhibitor turret. Okay, nakatay nila yung minion wave sa may middle lane pero mayroong kalahating buhay. Ay, sakit na dito, Omeg! Nararamdaman natin yung damage si Omeg at wala na si JP dun sa may bandang gilid. At mukhang ito na yata inaantay nila! Gusto na lang depensa dito ng Team Liquid Philippines. Pero papasok na ang mga miyembro ng Aurora. Kumakatok na sila sa base. At mukhang ang ilaw nga nila ang mas mamamayagpag ngayong gabi. It's Aurora MLBB advancing in the playoffs. Aurora MLBB defeating the defending champions of MPL Philippines. At yung kanilang pagkapanalo dun sa huling laban ay kitang-kita kung gaano sila kapursigido nakuhanin